Praise God. Sa totoo lang, yung listahan kasi doon, nakalagay si Brother Anthony. Kaya lang doon sa last year, ako ang nakalagay dyan. Kaya nakikita ko si Brother Anthony, dahil kaya exhortation lang niya last Friday, nagkukumahog na naman siya kasi nakita niya siyang schedule. Sabi ko, Brad, naka-jackpot ka, dalawang sunod. Naka-jackpot ka, sabi ko na exhortation, dalawang magkasunod to. Ikaw yata, sabi niya. Sabi ko, ako na kasi sabi ni Brother Philip, nagkamali daw siya ng paggawa ng listahan. So, praise God, unang Panginoon, nagpapasalamat ako na muli magamit sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God, ay humingi muna tayo ng paggabay sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Lord God, na muli magamit sa paglilingkod sa iyong gawain, Lord God. Tunay nga na isa itong pribilehiyo na magamit. Salamat, Lord, na kami po ay muli itinipon mo sa lugar na ito upang pag-aralan at magpaalalahanan, mag-aralan sa iyong mga pananasalita, Lord God. Sa oras na ito, wala pa akong nalalaman. Turuan mo po ako, Lord. Gawin po akong daluyan ng iyong mga banal na salita. Gamitin mo ang bibig na ito na maging instrumento upang may hayag ang mga salita mo, Lord God, sa aking mga kapatid. Hallelujah. Salamat po, Lord God, sa mga nakahook up sa internet na abutin mo rin sila, Lord. Hindi lamang sa mga bagay na mga material, kundi higit sa lahat ang mga bagay na spiritual, sapagkat sabi nga ng paano pinalaala ng yung bugtong na anak na huwag namin pagsikapan ng mga bagay na makasanlibot ang pag-ipunan, pagkus ang aming ipunin na yung mga bagay na makalangit. Lord God, sa oras na ito, gayon nga ang aming ginagawa. Tulungan mo kami, Lord God, na patuloy itong mga salita mo na tumimo sa aming mga puso, Lord God. Patuloy na papag-alabin mo ang pananampalataya ng bawat isa, Lord God. At ihanda mo kami sa pagsugo mo sa iyong bugtong na anak sa alapap, sa pagsalubong sa kanya, Lord God. Hallelujah, maraming salamat, Lord. Patuloy na binabalik ko po ang kapurihan, karangalan, kadakilan, kalwalhatian sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Praise God. Pwede tayo siguro umupo muna, mga kapatid. Medyo marami nagpatotoo. Hallelujah. Bago tayo pumunta sa exhortation, nais ko rin unang-una magpasalamat din sa Panginoon. Sabi nga ng ating MC, ating worship leader, in everything give thanks to the Lord. Alam mo, mga kapatid, itong mga nakarang mga araw, pasensya nga pala, hindi kami nakasama ni Brother Anthony nung ating pagsasalo-salo sa New Year, nagkaroon ng budol fight doon sa Alto Mama. Kasi nung araw na yun, gustuhin man namin ni Brother Anthony. Actual, hindi na kami nagsara. Magmula nang nagbukas kami ng umaga, dinagsa na kami. Oras na ng tanghalian, hindi na kami makapagsara kasi pila pa. Sabi ko, pinadala ito ng Panginoon, itataboy mo pa ba ito? So, nung time na yun, kaya nung may miss call yata si Brother Romel na susundo na, pati si Brother Alex, sabi ko, busy pa kami. Sabi ko, hindi na siguro kami makakarating ni Brother Anthony. Alam niyo naman ang nature ng aming trabaho. Kung hindi kami magtatrabaho, wala kami kikitain. Kasi parang no work, no pay. Si Paul, di ba? Sabi nga ni Paul, nagtanim ka ng konti anihin mo. Wala kang gawa, so sahod ka. Hindi naman ito kamukha ng mga sa inyo sa company na monthly. Sa amin, kami ang magtatrabaho ng aming kinikita. So kami ang magsisikap doon. Masipag ka,
Marami kang may sasahurin. Katulad ng sinabi ni Paul, marami kang itinanim, marami kang anihin. Wala kang tinanim, huwag ka umasa. So kaya hindi kami nakadalo doon. Isa pa, noong nakaraang araw, nagpasama kay Brother Alex kasi nagpapirma ako ng bagong kontrata. Alam niyo naman, bagong taon, bagong kontrata ng mga rintahan. Alam mga kapatid, ang amo namin, sa tuwing magpapapirma ako, lagi yan mayroon banat. Alam mo, paalala lagi niya sa akin, sabi niya, 10 years na ang pagbaboundary mo sa akin, wala pa ito increase. Sabi niya. So humihirit siya ng increase. At alam niyo mga kapatid, ang hinihirit niyang increase. Ngayon, ang aming boundary ay 1,500 plus renta na 7,700, so that is 12,200. At gusto siyang humirit ng 6,000 increase ng kanyang boundary. Parang nasyak ako, sabi ko, nako, magkano na yun? Magkano na lang aming kikitain? Halos wala na nga kaming pahinga. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ko sa kanya, sabi ko, Moder, hindi ka pa ba kontento sa kinikita mo? Malinis naman na yung... Oo nga, sabi niya, matagal na 10 years na sabi niya gano'n. 10 years na. Hindi ba dapat mag-increase na kayo? Sabi niya, lahat daw kaming 4 na shop niya. Tapos sabi ko, Moder, sabi ko, hindi naman lingid sa iyong kaalaman ang iyong bansa, sabi ko, bagsak ang ekonomiya dahil mura ang langis. Maraming company, mga nagbawas ng empleyado, maraming mga company, cancel ang mga project dahil walang budget. Ang akala mo ba hindi kami apektado? Sabi ko, hindi yan lingid sa kaalaman mo. Sabi ko, ang business dito, down. Kaya nga nagpapasalamat ako kay Sister Faye, na nakakakuta pa siya. Sa totoo lang, pagka kinukutahan ka, sa totoo lang sa Pilipinas, ang mga salon, may mga kuta-kuta rin sila. At nakita ko yung mga nakasama ko dyan sa salon, kung paano sila gumawa ng pera. Sa totoo lang, ako ang nahihiya. Kasi ang nangyayari, parang hold up ang ginagawa nila sa customer. Para lang makakuta. Sabi ko, hindi ko yata, parang nakukonsensya ako na ang gagawin mo, bubulahin mo lang ang customer na, you need like this. May mga balakuba ka, kailangan mo magpa-hot oil, kailangan mo magpa-riban, kailangan mo, para lang, kahit na ang customer wala ng pera, bubulahin mo. Hindi ko maatim yun na gawin sa aking customer. Hindi ko kaya. Sabi ko, parang nakukonsensya ako. Kaya lang, dahil sa atin nga, may quota. Halimbawa, sabi nga nila, ang mga quota nila doon, 30,000, 40,000. Sa isang barbero yan, ha? Sa isang hairdresser. So, hold upin mo talaga ang customer mo. Biro mo isang customer, kailangan kumita ka 1,000, 1,500. Para ganon. Pero hindi ko kaya yun dito. So kung ano lang ang bigay ng Panginoon, yun ang pinagkakasya namin. So, eto na. Sabi ko sa amo ko, kung pipilitin mo kami na magtaas ng aming boundary, baka hindi na namin kayanin, bibitawan na namin ang shop. Sabi niya sa akin, baka ibenta na lang daw niya yung shop namin. Sabi ko, di ibenta mo. Silit, no problem, sabi niya. Sabi niya, pero kung ibibenta ko, sabi niya, gagawa ulit tayo ng bago. Ayun ang problema. Sabi ko, pagka magkaroon ulit tayo ng shop, baka uuwi na ako. Kasi imagine niyo ngayon ang mga rentahan, katulad nung sa likod na 25,000, ang renta monthly. Ang kita nila, almost 30,000. Walang bahay yun, ha? Saan ang kita doon?
Hindi ang kumita lang yung renta, yung sa amo pa. Oh. Anong gagawin mo doon? Di mang-hold up? Ay parang hindi na yata. Sabi ko parang hindi na maganda. At alam niyo mga kapatid, doon sa yung katabi naming building ngayon, nakita naman nila Brother Perdi. Ginigiba na. Sabi ko, sooner or later, baka isunod na yung aming building. Hindi ko alam. Sana nga, kung dumating yung panahon na yun, ay yung aking anak na patapos ko na rin, kahit yung panganay man lang mapatapos ko na sa kanyang kolehiyo. Kasi sabi ko, anak, sabi ko doon sa aking muso, libre na raw ang paaral, sabi ko, doon ka na sa government ha, pag sa government ka na, wag ka na dito sa private kasi napakamahal talaga. Pagtulungan na lang natin ang ate mo kung sakasakali kalooban ng Panginoon. Sabi ko, sa totoo lang napapagod na rin ako. Kung ang ating pastor nga, sabi niya napapagod, gusto na rin niya mamahinga. Ako sabi ko, 25 years, magto 26 years na rin ako dito sa Middle East, napagod na rin ako. Ang edad ko 55, kalahati ng buhay ko, ginugol ko na dito. So, sabi ko, napapagod na rin ako sa totoo lang. Sinasabi rin naman ng misis ko, sabi niya, ang tagal-tagal mo na dyan. Sabi niya, ilang taon lang pag umuwi, kayo lang tayo nagsasama. So, napakahirap, sa totoo lang mga kapatid. Sakripisyo talaga itong pangingibang bansa. Kaya lang, unang-una, isang pribilehiyo rin naman na tayo dinala ng Panginoon dito para makilala natin ang salita niya. Yun ang aking pinagpapasalamat dahil kung hindi siguro ako dinala dito, tulad sa Saudi, hindi ko to narinig ang salita niya doon. Kasi unang-una, napakahigpit na bansa. Pero dahil nung dinala niya ako dito, sabi ko, may purpose din naman pala ang Diyos kung bakit niya ako dinala dito sa Qatar. So, pang makilala yung kanyang mga salita. So, praise God, tayo po muna ay tumay mga kapatid at basahin natin ang kanyang mga banal na salita. Ang ating script reading of the word ay sa Philippians. Sa totoo lang, lagi na itong binabanggit ni Pastor kagabi. Sabi ko, parang nag-exhort na yung exhortation ko, sinabi na ni Pastor, sabi ko, parang yun na yata yun. Sa Philippians 2:5. Ito lang tayo sa Philippians 2:5. Sabi niya dito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ilang beses niya ito binanggit kagabi. So, ang Diyos ang magdagdag ng mga kanyang mga salita. Ano pwede tayong mga kapatid? Yung ating reading of the word. Let the mind of Christ be in you. Nung nangaral ang ating propeta, meron nagtanong sa kanya. Sabi niya, Brother Branham, sabi niya, please explain how a person knows if he is thinking his own thoughts. Paano daw malalaman ng isang tao na ang kanyang iniisip ay, sabi niya, he is thinking his own thoughts, or if the devil is placing thoughts in his mind to make him thinking wrong. Especially, sabi niya, if you know you do not want to think them. Lalo na sabi niya, kung hindi mo naman dapat iniisip yung ganun, sabi niya, paano mo malalaman na ang iniisip mo, sabi niya, ito ay nilagay lang ng dyablo sa isip mo. Sabi niya, ito ang sagot ng ating kapatid. Sabi niya, then, if it's contrary to the word, it's the devil's thinking. If it's with the word, it's God thinking. If it's the wrong thoughts, it's the devil. Sabi niya, if it's good thoughts of the word and of God, then it's God thinking. Naalala ko yung mga kapatid nung klinosdor ako ng mga deacon. Sabi ko sa totoo lang mga kapatid, sabi ko may nagbubulong nga sa akin. Inaantok ka, magpahinga ka na. Sa Panginoon ba yun? Kaya nung nakita ko ito, sabi ko, ito nga yung sinasabi ng propeta. Sabi niya, kung kumokontra sa salita ng Diyos, hindi sa demonyo yung naglalagay sa isip mo.
Kaya nagpapasalamat ako sa alaala ng ating mga kapatid. Sa totoo lang nandito naman tayo para magpaalalahanan, para magpalakasan. Hindi tayo nandito para i-condemn ang sinuman. Hindi tayo nandito para i-down. So, praise God, salamat sa mga kapatid. Sabi nga ng propeta mismo, ang propeta nagsabi siya, sabi niya, if I am wrong, sabi niya, please, sabi niya, tell me if I'm, kung ako daw nagkakamali, sabi niya, paalalahanan niyo rin ako sapagkat gusto ko rin naman maligtas. Propeta na mismo ang nagsalita, paano pa kaya tayo? Hindi naman tayo perfect, nakakamali rin tayo. Katulad, nangyari nga nung isang araw, ito nakakagulat din. Yung kasama ko, alam yung mga kapatid, talagang isang nabigla rin ako, nabigla na lang siya nagsusumigaw doon sa taas dahil nga naistorbo daw siya. Sa totoo lang, nahihiya nga rin ako dahil nga yung pamilya ko kasi usually wala naman sila sa bahay. Minsan nandun sa Amadillo, kaya dumarating sila minsan ang oras dito mga 3:30 na. Kaya nung sila nakakatawag sa akin. Kung minsan nagkakausap pa kami, siyempre nagpapahinga na yung kasama namin doon, naistorbo pala siya, na hindi ko naman na-anticipate yun. So, pero nung minsan, nagbabasa pa kasi ako, sabi niya sa akin, kuya mo, sabi niya, patay mo na lang ilaw kasi sabi niya hindi ako para makaidli pa ng konti. So pinapatay ko na lang yung ilaw doon. Okay naman yung kanyang pakiusap. Kaya lang nung nakaraang araw, nagsusigaw na. Sabi ko, pwede mo naman ko asapin ng maayos. Hindi naman yung ganun. Hindi, nagmura pa talaga siya. Alam mo, naalala ko yung si Haring David. Kung paano siya sabihin na rin natin na malamang pinagmumura din siya ng, alam niyo yung napunta sa kanya yung kaharian ni Saul, binato pa nga siya Anong sabi ng tauhan niya? Suguin mo nga ako, sabi niya, pugutan ko ng ulo ang taong yan. Alam mo sagot ni Haring Saul? Wag, sabi niya. Hinayaan din naman siya ng Diyos para siya daw ay upasalain. So, naisip ko rin yung sabi ko, siguro, nilagay din ng Diyos sa bibig niya yun. Parang gano'n din ako para ma-realize ko rin yung meron din ako mga pagkakamali. Kasi sabi nga ni Haring David, kung yung sa sarili ko ibig sabihin, anak na nga niya gusto pa siyang patayin, di ba? Dahil gusto kuhanin yung kanyang kaharian. Paano pa kaya ito? Sabi niya yung lahi ni Benjamin. Lahi ni Benjamin yung gustong sa kanya Binato nga siya, pinagbabato siya Mababasa natin yun doon sa Kings. So, gano'n din naman. Alam mo, hindi naman ako nagalit kasi meron din naman ako doon pagkukulang, mga pagkakamali rin. Hindi ko rin naman na-anticipate. Kaya lang ang kagandahan, una lang sa Panginoon na, yung hindi naman ako nagalit doon. So, nagpapasalamat ako na na-control ko rin yung emotion ko. So, praise God. Kaya lang sabi nga ni Michael, sabi niya, wala naman respeto. Sabi niya, wala naman siyang respeto sa'yo. Sabi ko, yun nga Michael ang sinasabi ko Sabi ko, gusto kung ako lang, sabi ko sa kanya, ang makakasama ko dito. Ito si Brother Anthony, sa totoo lang, pinag-pray ko yan sa Panginoon. Sabi ko, bigyan mo naman ako ng makakasama dito na sana yung mananampalataya rin, sabi ko. Kasi unang-una, sa totoo lang, katulad yan, pag nagpupunta kami dito, naisturbo talaga sila doon pag nagluluto ako. Dahil babangon ako ng maaga. O alam nga naman, silent ka sa kusina. Hindi ba maririnig yung magtatadtad ka doon, maghuhugas ka ng mga Kaya ayaw ko nga sana, kasi maintindihan nila yung ginagawa namin ni Brother Anthony. Katulad nga kanina ng patuto yung ating sabi nga lumapit tayo na-realize ko, sabi ko sana lumapit sila habang wala pa silang problema, hindi sila nakakaranas ng mga matinding pagsubok.
Kasi ma-realize lang nila na lumapit sa Panginoon pag may mga sumapit na sila sa mga matitinding problema. Sana wag nawang mangyari yung gano'n. No? Kasi sabi ko nga, Lord, wala naman ako pagsusumbungan tao. Sino lalapitan ko? Sino ang pagsusumbungan ko? Di ba ikaw lang naman? Pero sana, sabi ko, bigyan mo itong, naalala ko nga si pastor nung trabaho niya na yung tornilyo ilagay sa bulsa, nagtanggal ng tornilyo sa makina ng eroplano. Paano hanapin yun? Nasa tao, nakalagay sa bulsa. Sabi ko, itong mga kasama ko dito, sabi ko, hipuin mo rin naman ang puso. Sabi ko, maging mabait. Sabi kong, maayos ang aming samahan. Ganun lang ang prayer ko sa Panginoon. Wala akong susumpungan eh. Pero mga kapatid, nakita ko ang mga nakasama ko diyan kung paano sila sinaway ng Diyos. Yung mga nag-ano sa akin diyan, gumawa ng mga hindi mabuti, nakita ko rin naman kung paano sila ginantihan. Pero nawa, wag naman mangyari sa kanila yung ganun. So, praise God. Patuloy tayo doon sa Let the mind of Christ be in us. Sabi niya, ito, the prophet of our day asked further, sabi, in the case, maybe, sabi niya, in the case, maybe the devil is placing thoughts in your mind about a certain thing. How may it be overcome or got rid of it? Paano ba matatanggal, sabi niya? Mag-get-rid natin yung nilagay sa isip natin yung diablo. Sabi ng ating kapatid, ito yung payo niya. Take the very vice versa from it. If the devil makes you think that you are, if you know you are a Christian, and he tries to make you think you are not a Christian, just take the versa, say, I am a Christian. As long as your experience matches in God's words, say, I am a Christian, anything else the same way. Christ is the King of kings and Lord of lords, the anointed Messiah. The believer holds to that word. To God and His word is one. I and my word are one, you and your word are one, then don't use your own thoughts, use His thoughts. Gamitin daw natin ang thoughts ng Diyos. Then you are a part of God. Amen. Because His word and you, us, became the same. See? Then you are in the kingdom. Nandun ka sa kaharian. Sabi niya, di ba sabi niya, unless a man be born again, you cannot enter the kingdom of God. So, kailangan ma-born again tayo mga kapatid. Yung mga hindi pa nagpapabautismo. Then we are God's word made manifest. That's how God wants His church. Kailangan daw ang Diyos, gusto niya sa atin ang word mag-manifest sa ating mga buhay. That is how God is to manifest Himself. How can He manifest Himself unless His own seed is in that person? How can you use your own thoughts and God's manifest Himself through you? But that's exactly what God's require. Forsake all and follow Him. Ito lang yung binasa kanina ng ating kapatid. No? That's God's requirement. Forsake all. We've got to do it too. Sometimes we've got to forsake our very thoughts. If our thoughts about anything is contrary to God's word, we've got to forsake our thinking and follow Him. And the only way we can follow Him is follow His word. Kailangan sundin lang natin ang Kanyang salita. Obey His word. And God's request, God's requirement is that we forsake all and follow Him. Kailangan yun natin. Now, sabi niya, if that's saying, kung, ang sabi ng ating kapatid, kung ang sumulat
ng aklat na ito, ang mga taong sumulat ng aklat na ito, uh, uh, ay na-inspired from the Holy Ghost. You are not your own. Hindi na, kasi itong mga, ang sumulat nito, wala ka sa sarili mong kaisipan. You are not your own, sabi niya. You are dead to the things of the world. You are dead to your own thoughts, and the mind that was in Christ be in you. There then you are forsaking all to follow Him, not your own thoughts. Not my will, thine Lord. Then you begin to line up with God's Word. Kailangan natin yun. So, praise God. So, we have to die. We have to die before we can be reborn. Kailangan daw natin mamatay bago tayo ma-reborn uli. Ang isang binhi, sabi niya kailangan mamatay before it's regenerated again. Kailangan ito mamatay para ma-regenerate uli. Unless it dies, it abides alone. A man got to die to his own thinking. He's got to die to the thinking of anything but God's Word and come His way. Kailangan daw mamatay ang ating sariling kaisipan, ang pumalit ay ang kaisipan ng Diyos, at sumunod sa Kanya. Dahil yun ang Kanyang pamamaraan. That's God's ground. We don't meet Him. Sabi ng ating propeta, hindi raw natin ma-meet ang Diyos sa sarili nating kaisipan. Kailangan ma-meet natin siya sa Kanyang sariling kaisipan. We don't meet Him in our own thoughts, sabi ng ating propeta. So, we meet Him on what He said do. That's God's provided way for us. Praise God. Sabi nga ng ating kapatid niya na si Apostle Pablo, sabi niya, I protest by your rejoicing which is I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. Siya daw ay namamatay daily, araw-araw. So ganun din dapat sa atin yung ating mga kaisipan, kailangan unti-unti. Hindi naman ito isang magic na nagbago na agad ang ating kaisipan. Hindi ganun hindi naman kadali. So may proseso. And we have to have a crucifixion before we can have a resurrection. Kailangan daw meron tayo crucifixion before we can have a resurrection. And therefore, the church will ever be able to see a resurrected power before we can ever enter into a new fellowship with God. Oh. There's got to be a self-crucifixion so that there can come a resurrection. We've got to die out to our own thoughts, die our own ways, die out to everything that's around us, go through the trials and tribulations that we might see a new resurrection, a new life. Before a sinner can become a Christian, there has to come a death, then a resurrection. Amen. Kailangan mayroon mamatay bago may mag-resurrect. So, yun, yung sabi ng ating kapatid, no? Now, if we could throw ourselves completely to God and to His will and be lost to our own thoughts and just let the mind of Christ be in us, then same operation of the Spirit would work through us just as the natural things does. Just the same thing, because we were first
created to that purpose, to control, to rule, to praise God, and to live for God. Dapat naman ganun talaga. Doon na tayo, create sa purpose na ganun. To control, to rule, and to praise God, and to live for God. Kahapon nga yung ating binasa, ito yung, meron din nagtanong doon sa ating propeta na isang mananampalataya. Ito yung sinabi niya. Sabi niya dito. Sabi niya, now, sa 50 doon sa ating binasa kahapon sa ating pinag-aralan. Now, someone said the other day, a Baptist minister out in Tucson, ang tanong sa kanya, how can you say that Jesus and God would be the same person? Paano mo daw nasabi na si Panginoong Hesus at saka ang Diyos ay isang persona? Well, sabi ng ating kapatid, it's very easy. Biro mo, parang may namani-manila niya. Very easy, sabi niya. Alam ang sagot sa kanya? Let your own thinking get away. Amen. Praise God. Amen. Para mo malaman na si Jesus at ang Diyos Ama ay isang persona, sabi niya, lumabas daw tayo sa ating kaisipan. Amen. Kasi tingnan mo ang mga Katoliko. Iniisip nila na tatlo ang persona ng Diyos kasi nakakonfine sila sa kanilang kaisipan. Ito lang, sabi nga ni Brother Ferdy, itong stanza lang na ito, pwede mo na itong i-preach. Ito lang. Kasi ganito ang ginagawa ng mga tao. Ang tao kasi, sila ang nagbibigay ng interpretasyon, ng kaunawaan sa salita ng Diyos na hindi naman dapat. Sapagkat napakahalaga na dumating sa atin ang comforter para ito ang magturo at magpapaalala sa atin ng mga salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng propeta, get out of your own thinking to know who Jesus Christ and God is. They are the same same being. Sabi niya, God is a spirit, Jesus is the body, that He was veiled in. Amen. Doon, sabi niya, naka-veiled in lang siya, nakatakip. See? I said, like in my home, to my wife, I am her husband, and I have a young daughter, Rebecca. I am her father. I have a grandson, and his name is Paul. And I am his grandfather. I am husband, father, and grandfather. And my wife has no claims on me as father or grandfather. She has claims on me alone as husband. Amen. So, napakalinaw. Wag daw tayo kasi, ay yan ang mali ng tao. Actually, parang gaano ba ang percentage? Sabihin natin na 90%, 85%. Mali ang kaisipan ng tao na bigyan mo ng sarili mong interpretasyon ang Biblia. Hindi mo ito mauunawaan talaga. Malilito ka lang. So, kailangan natin kaya nga, yung binasa natin kanina, kailangan daw, kung papaano, sabi nga ng propeta, kung papaano na-inspired ng Espiritu Santo ang mga tao na sumulat ng Biblia, ganun din daw tayo na nagbabasa nito. Kasi hindi natin ito lubos maunawaan. Hindi naman ito katulad ng dyaryo na binasa natin na hindi self-explanatory na. Ang Biblia hindi ganun. So, praise God. Let the mind of Christ be in us, mga kapatid. Kailangan sa atin ang kaisipan ni Kristo para hindi tayo maligaw, hindi tayo may dumating man mga tagapagturo, hindi tayo ililigaw ni numan. So, praise God. Doon lang tayo dinala, mga kapatid. Thank you.